This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. Abak po, kaya katamungan. Good morning. Ay, sabi ko Kapampangan, good morning. Amen. Ano po yung tsura ko? Mukha ba akong congresswoman? Sabi ko kanina sa bahay, ay para akong congresswoman. Pero hindi, sabi ng Lord, hindi po ako congresswoman. Isa po akong ambassador. Alam niyo ambassador? Ambassador ni Kristo. Kaya po, praise God, salamat sa Lord at binigyan niya ako magandang damit kasi ako'y ambassador ng Diyos. At nandito po ako sa Pilipinas. Ipinirepresenta ang Embahada ng Langit. Amen po ba? Amen! Amen. Tayo ay taga-langit. Tayo po ay taga-langit. Taga-langit kayo? Amen. Pag hindi kayo taga-langit, naku po. Amen. So, kumusta na tayo? Kumusta na yung unang buwan ng 2026 sa bawat buhay natin? Ayos lang po ba? Amen. Lagi pong ayos dapat ang ating mga buhay. Sa umaga pong ito, sabi nga ng last Sunday, sabi ni yung pong ating mga preaching is about the series of the book of John. Bibigyan ko lang po ng konting background or parang naalala niyo po yung tinuro ni Pastor? Uy, walang kumibo. Sabi niya, ang ating pong series ay pinamagatang That You May Believe. Ang sabi po andun po yung key text natin is sa John 20:31. That you may believe nang kayo ay maniwala. Nang tayo ay maniwala. Kaya nga po, ang Book of John ay, kung naalala nyo, ilan nga po yung gospel? Pwede mag-ganon lang. Ay, gimano na ako, no? O, sige, 4 yung gospel. Ano nga yung gospel? Okay. At ano yung synoptic gospel? Matthew, Luke, and Luke. Amen. Matthew, Luke, and Mark. So, yung synoptic gospel is yung magkakatulad. And yung John po is personally sa akin, sabi ko, ang sarap niyang basahin ang John. Parang hanggaan po ng John. Bakit kaya? Kayo nang sasaliksikin natin as we go sa book na ito. Ang John po, bakit tinawag na hindi synoptic? Kasi sabi nga ni Pastor, ay hindi siya, maraming kay John, mayroong hindi, yung kasing 3 gospel, ulitin ko lang, no? Yung iba kasi wala nung Sunday. Yung 3 gospel na Mark, Luke, and Matthew is may mga, kung nabasa nyo na, maraming magkakapareho ng sinusulat. Especially po yung mga parables at saka yung mga ibang pagpapagaling ng ating Panginoon. And about yung John po, hindi po. And may nabasa ako na may pareho sila. Ito po yung pinakain ng ating Panginoon Jesus. Yung 5,000 na mga lalaki lang. May parehong nandoon yun, pero may isang mapapansin ka doon. Doon po sa mga gospel ng 3 na synoptic gospel, ang sinusulat doon is about the disciple. Pero doon po kay John, ang sinulat niya specific na mga pangalan ng mga disipulo na si Nathaniel, na si Santiago, at yung pong lahat ng 3 disipulo naka-specific po doon. Whereas, doon sa 3 hindi po naka-specific. Yung sinabi lang niya yung disipulo. So, kung titignan natin dito, may pagkakaiba yung 4 na gospel na yun. Yung 3 is magkakatulad, and then yung isa, which is napag-aaral natin, ay ang Book of John. Ang Book of John din po, o Juan sa Tagalog, ay sinasabing siya po yung eyewitness. Eyewitness si John sa mga sumulat na to. Kasi, bakit natin sinabing eyewitness? Kasi, nung Sunday, di ba nag-testimony kami, we are beloved. Sino ang beloved ni Lord?
Amen. Lahat tayo beloved ni Lord. And si John is a beloved. Kaya nga John the beloved. Kaya pag nagnanak kayo sa mga anak, John ang pangalan niyo sa anak niyo. Kasi talagang dadalhin yun na John the beloved. So, kung beloved ka ng Lord, binanggit po yung 4 times na mahal ng Diyos si John. Doon po sa 4 na beses po yung binanggit. Sa panghuli na po ng John. And bakit po ganoon? Kasi ganoon po yung nararamdaman ni John na pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kaya siya mismo, sinabi niya na mahal siya ng Diyos. So naniniwala siya at naramdaman niya na mahal siya ng Diyos. Kayo po, naniniwala kayong mahal ng Diyos? Kayo ng Diyos? At nararamdaman niyo po ba? Amen. Sabi natin yun, no? So, bakit tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos? Yun po ang tutuklasin natin. Kasi hindi naman po tayo mag-i-stay dito. Hindi naman na nakatira ka dun sa malayo or kahit malapit ka, hindi ka pupunta dito kung hindi mo alam na mahal ka ng Diyos. Pero nais pa rin ng Panginoon na manatili, na paniwalahan natin na mahal niya tayo at tayo ay tinawag niya. Bakit? Bakit po? Kasi po, gusto niya na patuloy tayong lumakad ayon sa Kanya. Ang text, sabi ko nga, ang title po ng series natin is That You May Believe. At ang aking pong title sa umagang ito, The Word Made Flesh. Ang text po natin is sa John 1, kasi John nga tayo, no? Sa John 1:1 to 18. At sagoon ko na lang po, bibigay ko na lang po yung ating key verse, which is sa John 1:14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon. Amen. So, nakalimutan ko yung commercial ko. May commercial ako. Ano po, kasi ako po, yung taong hindi marunong mag-order sa Shopee, sa TikTok. Hindi ako marunong. So, pag may gusto ako, pero salamat nga, no? Salamat kasi hindi ako nagagastusan, no? Tapos, sabi ko, order mo ako ng pantalon, sabi ko. Sabi niya, ito maganda. Tingnan muna natin, sabi niya, kung marami nang bumili para maganda. Sabi niya gano'n. Kung maraming bumili, means maganda yan. Sabi niya gano'n. Kung naisip ko lang siya, sabi ko, kung naniniwala yung maraming tao sa isang bagay na maraming nagmatangkilik is maganda yon. Tayo po, bilang lingkod at bilang mga anak ng Diyos, naniniwala po tayo, di po ba? Kasi marami tayo dito at marami din po, kung nakaririnig ako dito, marami rin po ang nakakarinig at naniniwala sila sa Diyos. Bakit po kaya tayo naniniwala sa Diyos? Amen? So, yun po ang aking na hindi ako marunong mag-order sa TikTok. Pero salamat din sa Lord doon. And ngayon, basahin po natin ang sabi ko nga kanina, malalaman natin dito kung bakit dapat tayong maniwala sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi dito sa verse 1, sabi niya, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita, sabi niya dito, ang unang outline natin is the divinity of Jesus. Yung kanya pong, ano ba yung divinity? Sa mga teacher. Kabanalan ang pagka-Diyos. Lalaman natin dito ang kanyang pagka-Diyos. Ano po yung makikita natin dito sa verse na ito? Ang salita ay naroon na sa simula. From the beginning ay nandun na po ang salita. So pinapakita dito na sino nga po ba yung salita?
Ang salita ay ang ating Panginoong Jesus na pinapakilala dito. Ang salita ay inaano po na logos sa Greek is a logos. Para patunayan po ito, sabi nga sa Revelation 19:13, sabi niya, at ang, pagpuntahan po natin, no? Sa Revelation 19:13, sabi ko, layo. Pero kung titignan natin, okay lang po kayo? Okay, magtandang kayo, we are beloved. Amen? Lagi po nating isipin that we are beloved by God. Sabi po sa Revelation chapter 19 verse 13, basang-basa sa dugo ng kanyang kasuotan at ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sino po yung tinutukoy doon? Si Jesus. Sino po yung kung napanood niyo yung Passion of the Christ, nung siya po ay, nung inalay niya yung buhay niya, di ba yung damit niya talagang puro dugo? So, pinakita doon na, sabi niya, basang-basa ng kasuotan niya doon at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So, kung titignan natin dito, ang Diyos, sabing ganon, and pinakikita dito na si Jesus ay nandun na. Sang salita ay naroon na sa simula. Sa simula pa lamang. Sabi nga sa Genesis, di ba? From the beginning. Sabi na, let us make. Sabi gano'n sa English, let us make. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito. Sa simula pa lang ay nandun na ang ating Panginoong Yesus. So, kung siya'y nandun na, kasama siya sa nag-create ng lahat ng bagay. At kasama din siya sa nag-create sa atin. So, sa simula ay nandun na siya. So, ano pa? Di ka pa ba naniniwala doon? Pangalawa is, the Word was with God. Isang patunay ito. The Word was with God, magkasama sila. With. Hindi lang, kasi minsan nako-confuse na iisa yon. Pero mayroon tayong tatlong ang persona ng Diyos. Doon po pumapasok yung Trinity na tatlong persona ng ating Panginoon. Ang sabi niya, the Word was with God and was God. Kasama niya ang Diyos at siya rin po ay Diyos. Isa yung po yung sinasabi sa verse 2. At ang isa pa, pangatlong nating makikita is all things made through Him. Kasama siya sa gumawa. At hindi lang siya kasama sa gumawa. Ginawa ang lahat ng bagay dito sa mundo para sa Kanya, dahil sa Kanya. Wala pong nagawa dito sa mundo na hindi para sa ating Panginoong Yesus. Di maiisip mo, ikaw, ako, ay ginawa para sa Kanya. Amen po ba? Kung lagi natin isipin na tayo, bawat isa sa atin, kasi sabi dito napakalinaw po ginawa ang lahat ng bagay sa mundo para sa Kanya. Sa verse sabi na dito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay. Ang buhay at siyang ilaw ng sangkatauhan. Tignan niyo po, nasa Kanya ang buhay. So, ang bawat buhay po ng tao ay nasa Panginoong Yesus. Kasi, sabi nga siya yung dahil sa Kanya nalikha at siya rin yung lumikha. So, hindi po siya nilikha kung hindi siya po ang manlilikha. Alam po natin na siya ang manalikha at siya po ang Diyos. At pangatlo is, sabi nga, at ang apat po is, siya ang ilaw. Siya ang buhay. Sabi nga sa John 14:6, lagi niyong naririnig, sino may kabisado? Laging first row si Sister Angelita. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Wala makakaparang sama kung hindi sa pamamagitan niya. Hindi tayo pwedeng pumunta sama kung hindi sa Panginoong Yesus lamang. Linaw po yun, no?
nasa Kanya yung buhay. At sa Kanya nanggaling yung buhay natin. Kasi from the beginning, nandun na siya. At siya rin po ay lumikha sa atin. And then, sabi din po sa John 8:12, malinaw po ba that we are beloved by God, that we are created by God? Sabi po sa John 8:12, sabi po doon, sabi niya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. May ilaw po tayo? Lakasan po natin, may ilaw po tayo? Amen. Kasi pagka mahina yung madilim, di po ba? So dapat yung ilaw natin kasi sabi nga, dahil siya yung ilaw ng sanlibutan, so kailangan at tayo binahaginan niya ng kanyang ilaw. Kasi di ba pagka madilim, di madadapa ka. So kung tayo ay may mga ilaw na, kung nandiyan na si Kristo na nagbigay ng ilaw sa atin, dapat hindi na tayo nadadapa sa dilim. Amen po ba? Kasi nandiyan na po ang ilaw na kung saan ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. So, pero sa lahat, sa mga pangyayari na nalalaman natin, na nakita natin sa salita ng Panginoong Jesus, pero nagkaroon pa po ng rejection ang tao. Even us, di po ba? May dumating po, bago tayo nakakilala sa Lord, is ilang beses kang in-invite ni kapatid. Ilang beses kang sama ka na. Pero hindi pa niya sinasabi ngayon sa'yo, sama ka pa lang, sama ka na, sabi niya. Pero ilang beses tayong nag-reject. Dito rin po is, sabi dito, nagkaroon ng rejection ang tao. Bakit? Kasi hindi pa nila nauunawaan at nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Dahil ganoon din po tayo. Hindi pa noong time na hindi pa natin kilala at hindi pa natin nakikita yung liwanag, nandun pa rin po tayo sa kadiliman. Pero nagpapadala po ang ating Panginoon. Hindi po, kasi nga mahal niya tayo dahil nilikha niya tayo. Hindi po siya nagpabaya. Nagpapadala siya ng kanyang mga lingkod and witness. Sabi nga dito, the witness na nagpadala niya ay si John the Baptist. Kilala niyo si John the Baptist? Si John the Beloved yun? Hindi. Sabi na ni Sister Angelita, sabi sa inyo magbasa kayo at Sister Angelita, first honor yun sa discipleship namin. Amen. So, sabi niya, nagpapadala po ng witness ang Panginoon. Nagpapadala siya ng mga tao bago pa tayo. Kaya po bago pa po na tayo tawagin, lagi pong nagpapadala ang Lord ng mga tao na kung saan magpapakilala siya. Mari pong yung kapitbahay nyo o yung narinig ako sa labas. Narinig sa labas. Maaari po yung kapatid nyo or yung suki nyo sa tindahan, yung mga nagtitinda o yung laging sumasakay sa mga nagtatricycle dyan, na lagi kang, kumusta po, sinesya. Maaari po yun ay pinapadala na ng Lord para sa inyo upang ipakilala. Mahibahinan po kayo ng liwanag ng buhay. Kaya po, wag nating i-reject po ang nais ng Diyos sa atin. Kasi dahil nais po niya na tayo kanyang nilikha upang tayo'y magkaroon din ng liwanag. At makikita natin dito, hindi po tayo magkakamali dahil siya po ang Diyos na pinadala at siya po ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. At, okay naman. Yun po, at hindi po siya nirecognize ng tao. Sabi ko nga, even as dumating tayo, bago tayo nandito, minsan, hindi po natin dumating po sa ating mga sarili. Even matagal po bago ko tinanggap dahil hindi ko pa po tunay na nakikilala ang Panginoon. As we go on po, nalaman natin kung paano ang kanyang pagiging Diyos. Na siya po ay Diyos,
mula sa simula at siya ay kasama ng Diyos. At ngayon naman po is yung ating keyword ay ang kanyang pagdating dito sa lupa. Na kung saan na sabi nga sa keywords natin, and the Word became flesh. Word became flesh. Ito po yung kanyang pagsilang o yung kanyang pagiging tao. Imagine mo, isa kang Diyos. O, tayo isang Diyos. Bababa ka dito. Magkakasakit ka. Sasakit ang ulo mo sa matitigas ang ulo. Magagalit ka sa mga nagpapagalit sa'yo kahit ayaw mo. Ano ang mararamdaman mo? Pero bakit po ang Diyos ay ginawa niya at bumaba siya dito sa lupa? Sabi niya, at siya ay isa siyang Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Kasi para tayo ay kanyang iligtas. Kasi pagka hindi siya bumaba upang maging taong kagaya natin, hindi niya mararamdaman. Kasi po, He is an eternal God. Siya ay Diyos na walang nararamdamang sakit. Kasi hindi naman siya nilikha, manlilikha siya. So, hindi niya mararamdaman yung hirap, yung sakit, yung iyak. Alam niyo, umiyak si ang Panginoong Yesus, di ba? Nalungkot siya, di ba? Walang nakabasa. Pagtanong niyo, Sister Angelita, umiyak siya nung namatay yung best friend niya. Sino ang best friend niya? Lazarus. At nalungkot siya. Kailan ko lang pinareveal ng Lord sa akin, nalungkot siya nung namatay si John the Baptist. Bakit? Una, pinsan niya yon. Basahin niyo. Pinaalala ko kayong magbasa ng Bible. Pinsan niya. Paano niya naging pinsan ni John the Baptist? Basahin niyo po. At po yun, nalungkot siya nang namatay si John the Baptist. Gusto niyang mapag-isa. Pero dahil bilang tao at bilang naging tao siya, is naranasan din niya ang gutom. Kasi po, at nagkaranas siya ng compassion. Bakit ko po nasabi ito? Nung po mamatay si John the Baptist na nabalitahan niya, is gusto niyang mapag-isa. Pag malungkot ka, gusto mong pag-isa, huwag mo kakausapin, malungkot ako. Meron ka nun? Oo, meron, no? Sabi, pero gusto niya mapag-isa. Sinang may mga disipulo niya sa hilang. Ang sinasabi ko ito is sa Matthew, na kung saan is, nung pinakain niya yung 5,000. Pero dahil nalulungkot siya, is sabi niya, punta tayo sa ganitong lugar na tahimik. Pero pagdating niya doon sa lugar na tahimik, hindi tahimik. Mahigit 5,000 na lalaki ang nandun. Anong makikita natin sa Panginoong Hesus? Kinalimutan niya kung anong nararamdaman niyang sakit sa pagkamatay ng pinsan niya, is naawa siya sa mga tao. Pinagaling niya at pangalawa, pinakain niya. So, anong makita natin dito? Ramdam ng Lord. Ramdam ng Lord ang nararamdaman natin ngayon. Kung mas umiiyak yung bulsa natin, walang laman, o yung wallet natin, or kung ano man yung may sakit ang ulo mo, or alam na Lord yan, may sakit ka man. Kasi naranasan niya yung sakit, naranasan niya yung lungkot, naranasan niya yung gutom. Bakit? Dahil siya po ay nagkatawang tao na kagaya natin. So, pero hindi po yung pwedeng katawang tao. Kasi magkakasala siya kung ito lang. Hindi lang siya Diyos, hindi lang siya tao, kung hindi, isa rin po siyang Diyos. 100% man and 100% God. Bakit ko po nasabi yun? Doon din po sa storyang yon, nung pinakain niya yung mga tao na 5,000, tinanong niya yung mga disipulo, anong meron dyan? Ang sabi po ng mga sabi naman, pauwiin mo na yung mga tao. Ano makikita natin sa tao? Ano sila? Yung aligaga, yung nag-aalala. Samantalang kilala nila, alam nila ang kasama nila. Parang pansinin natin, wala pa silang paniniwala sa Diyos. Sabi na, pauwiin mo na sila.
wala silang makakain. 5,000 ng lalaki lang. Paano yung babae? Baka 15,000, no? Eh kung maraming anak. Oh. Tapos, edi, sabi na, may bilis ba ako? Kasi tahimik kayo eh. Pero okay lang yan, nakikinig kayo. Eh, sabi niyang ganon, sabi ni Jesus, sige, paupuin nyo sila. Ay, ano bang makakain dyan? Pakainin nyo. Pakainin, sabi ganon. So, nag-calculate na kagad yung mga disipulo. Nag-isip na, anong pakakain? Eto, may 2 isda at 5 tinapay, sis? Amen. Siya yung encyclopedia ng aking Bible. So, 5 tinapay, sabi ng So, 5, dalilin nyo dito. Anong ginawa niya? Tinaas niya, nagpasalamat siya sa Diyos. Anong dalawa makikita mo dito? Na siya ay tao na nagpasalamat sa Diyos bilang tao at siya rin ay Diyos na may kapangyarihang mag-provide, mag-multiply. Naniniwala pa kayo doon ngayon na i-multiply ng Lord yung pangangailangan mo? Ano man yun, kaya ng Lord. Maniwala ka lang sa Kanya. Amen po ba? Amen. Naniniwala na po kayo? Amen. Ilang percent? Amen. So, ang Lord nakakalam po. Pero dahil nandito tayo, sa simula naniniwala na tayo. So, nakita natin dito na siya ay tunay na tao, nakaramdam ng sakit, at tunay na Diyos na nagmimilagro at kayang abutin po ang ating lahat ng pangangailangan. So, kung naniniwala na po tayo doon, nandun na tayo sa patapos. Bilis ko lang, no? Magtatanong ako para matagalan tayo. Amen. So, sabi niya ngayon, di ba, dito na tayo sa verse 14 na nagkatawang tao. And then, sabi niya dito, na yun nga po, naging tao ang salita. Nagpatutusuan na kanyang sinisigaw. Siya ang tinutukoy ko na naging ng aking sabihin, ang dumating na kasunod ko'y igit kay sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako'y pinanganak. Ito po yung patutuon ni Juan Bautista. At sabi niya, mula sa kapuspusan ng kaganyang kagandahang loob. Kapuspusan ng kagandahang loob. Ano nga yung kagandahang loob, sis? Grace. Manood kayo ng discipleship training. Napakaganda po. Comprehending Grace. About sa grace ng Lord. Bakit tayo nandito? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi niya, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-habot na kagandahang loob. Sa totoo lang po, abot-abot na kagandahang loob. Ang sabi nga po din, grace upon grace. Sino po ang makakatayo? Ako po nakatapos ng high school lamang. Pero ang ginawa ng Lord sa buhay ko, abot-abot na biyaya. Abot-abot na kagandahang loob po ng Panginoon. Na hindi po, wala pong makakatayo na matalino kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Dahil po, sabi nga po ng Biblia, ang katalinuhan ay kamangmangan sa Diyos. Amen po ba? Kasi wala naman po tayo from the beginning. Created lang tayo ng Lord. Sabi nga create lang tayo. Pero dahil po sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay Kanyang inabot. At sabi nga, ibinigay ng ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Binigay kay Moses yung 10 utos. May nakasunod ba ng kahit 2 utos lang doon sa 10 utos? Tuhimik ko. Parang kahit wala-wala. So, totoo naman po, no? Kahit na sino po ay wala pong nakasunod. Pero, ano na naman ang ginawa ng Lord, di ba?
Sabi niya dito, dahil, sabi niya, ngunit dumating ang kagandahan loob at katotohanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Anong katotohanan yon? Katotohanan na ang Diyos ay may kapangyarihan, na ang Diyos po ang nagbibigay buhay, na ang lahat-lahat sa atin ay galing sa Kanya. Hindi po sa ganang atin lamang. Kasi talagang wala naman po, walang makakasunod doon sa mga kautusan. Ang kautusan, sabi nga natin, ay ginawa upang makita natin ng ating mga pagkakamali, upang lumakad tayo sa ating sa lakarin natin sa ating Panginoon. So, at sabi doon sa verse 18, kailanman wala pang nakakita sa Diyos, ngunit natatanging Diyos na pinakamamal ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Paano daw natin makikilala ang Diyos Ama? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi nga ng Lord, me, I, and the Father are one. Paano mo makikilala ang Diyos? Every time we pray, pinapagin mo lang ba ay ang Diyos Ama? Lagi pong silang tatlo ay magkakasama. That every time na may mangyayari sa buhay natin at nanalangin tayo sa Diyos, is silang tatlo ay ating binabanggit. So, kung kilala mo sa ating Panginoong Yesus, kilala mo rin ang Diyos Ama. Kasi, kaya nga siya bumaba, kaya nga siya bumaba ay upang ipakilala sa atin ang Ama. Sa palagay mo, sa palagay po natin na makikilala ba natin ang Diyos kung hindi bumaba ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi po ba? Hindi natin siya makikilala. At hindi natin mapapasalamatan ng Diyos kung hindi nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus. At hindi natin nalaman, parang okay lang, ganito lang yung buhay. Okay na ako dito. Whereas, nung akala natin, hindi talagang makasalanan tayong tao. Nung hindi pa natin nakikita yung liwanag, okay na ako dito sa kadiliman. Pero mayroon po palang Diyos na ngayon, na nalulikha sa atin. Mayroon po palang nag-iisang Diyos na tunay na may kahabag sa atin. Kaya po, bumaba siya upang makilala natin ang Ama at tumawag tayo sa Kanya. Upang magkaroon tayo ng panibagong buhay at makalakad po tayo sa liwanag. Kasi nasa kadiliman po ang buhay ng tao nang walang liwanag ng ating Panginoong Jesus. Na sa kanyang pagdating dito, ipinakilala niya ang Ama sa bawat isa sa atin. Dahil po, bakit? Bakit tayo nanimpalataya sa Panginoong Jesus? Dahil sa kanyang ginawa na pagbaba bilang tao. Di po ba? Kasi kung hindi po natin hindi natin makikita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Ngayon po, ay tanong, sabi niya dito, do you recognize Jesus as your Creator and Savior? Amen. At pinagpapasalamat po ba natin yon? Amen po, kasi sa panahon po ngayon, bihira yung taong mapagpasalamat. Mayroon po ako sa nakuha, kukot ko lang yung mayor, no? Na-bless lang ako kasi sabi niya, mapagpasalamat daw dapat ang tao. Anumang meron ka, ipagpasalamat ka natin. What more tayo? Sinong meron tayo? Sino po? Si Jesus. Ang hina. Wala yata sila nun. Sino nga po meron tayo? Si Jesus. Si Jesus na nagkatawang tao ang meron tayo. At nabubuhay po ba daw tayo sa liwanag? Amen.
Amen. By the grace of God, we are in the light. Wala na po tayo sa kadiliman. Amen po ba? At na-receive na po ba natin yung kagandahang loob ng Diyos? Amen. So, as my conclusion, sabi niyo po, amen lahat. So, kung kilala natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, na Diyos mula sa simula, na Diyos na kasama ng Diyos Ama, at siya rin ay Diyos, paano natin siya ngayon ipapakilala sa mga tao? Tayo po ay dinala ng Diyos dito sa San Roque. Sa iba't ibang baryo tayo nang galing. May dakilang layunin ng Diyos para sa atin. Nakagaya po ni Juan Bautista, maging kagaya tayo niya. Hihanda ang pagdating muli ng ating Panginoon. Darating ang Panginoon hindi upang magkatawang tao ulit, kundi upang kuhanin ang bawat nanampalataya. Naniniwala ba kayo kukunin kayo ng Lord pagdating niya? Naniniwala kayo? Amen. So kung naniniwala po tayo, kagaya ni Juan Bautista, ganoon din po, be a witness of the life and the light. Ihanda po natin ang pagdating ng Panginoon. Ihanda rin po natin ang bawat tao. Katulad ng compassion ng Panginoon doon sa maraming tao. Ganon din po ang ninanais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ready po ba tayo na maging witness ng ating Panginoong Hesus? Amen. So, maaari po ba tayong tumayo at manalangin po tayo? This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.